Hello po sa inyo. I hope you are doing well. Ito po ang inyong daily gabay tarot reading. And as usual po, merong kanya-kanyang reading ang bawat zodiac sign. So, pakitignan na lang po ninyo sa timestamps po sa baba ng video ang sign ninyo para diretso na po kayo sa reading ng zodiac sign ninyo. Thank you po. So, see you po sa reading ninyo. Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Maraming salamat. Sa paunang mensahe po ninyo, we have the High Priestess. So this is for general life, no, na message. And divinely guided kayo. Yan ang pinapahiwatig nito sa inyo, no? Na guided kayo, kaya makinig kayo sa inyong intuition, makinig kayo sa inyong gut feel, kasi pinapadalhan kayo ng universe dito ng guidance na makakatulong sa inyo kung papaano ninyo patatakbuhin ang mga sitwasyon, no, sa buhay ninyo, papaano ninyo ina-navigate ang mga sitwasyon ninyo sa buhay. Kaya makinig kayo para nang sa gayon, you will be guided accordingly, no? And things will unfold, no? According to the divine will. So, meron din dito mga secrets, no, na pwedeng lumabas. Mayroong mga sikreto, pwedeng secret ninyo yan. Maaring something na tinatago ninyo for quite some time. Or, pwedeng kayo yung makakarinig ng isang sikreto. Maaring meron kang kaibigan or kapamilya na magdadivulge ng sikreto sa inyo, no, Aries? Kaya nasa sa inyo na yan kung paano ninyo ina-navigate yung situation na yan. So, yung next card ninyo is your money, career, and finances, and we have the Queen of Cups. Queen of Cups is also about sensitivity. This is also about your psychic abilities being on point, yung ganon, no? So, talagang related ito dito kay High Priestess. Pwede na meron kayong mga gabay, no, na kailangan ma-pick up ninyo, no, when making your financial decisions or decisions related sa inyong career. Baka merong iniisip ang iba sa inyo na career move, you know, at baka yan ay pinag-iisipan ninyo, baka yan ay inihihingi ninyo ng gabay sa universe. Tama bang naisip ninyo? Tama ba yung gusto niyo tahaking path? Something like that, no? What else? This is for your relationships. This is Six of Swords. Wow. So, Six of Swords dito, Aries, is moving on energy. So, meron ditong aalis, no, sa inyong relasyon. Merong relasyon na iiwanan ang iba sa inyo dito, Aries. Kaya napakahalaga na kayo ay talagang mag-iisip ng mabuti. Napakahalaga na pakinggan ninyo yung intuition ninyo para sa anumang desisyon na gagawin ninyo dito. Makakasiguro kayo na you are going to make sure, na tama ang gagawin ninyo. Make sure na nasa right path, no, yung tatahakin ninyong dito path, no, at this time. Kasi si Six of Swords, maaaring meron ditong toxic situation na, no, maaaring toxic relationship or toxic person na ang you're dealing with ngayon, at baka parang siguro ang iba sa inyo hindi nyo na makaya, no, para masasabi ninyo sarili ninyo na this is it, no? This is the end of it. Kasi baka sobrang hirap na kayo makisama or sobrang hirap na kayo sa relationship ninyo. So, pwedeng ganun. Kaya, you're going to make a decision dito, no, na, teka lang, parang tama na to, no? Parang hindi ko na to maaatim, kumbaga, no, na mag-stay pa longer dito sa relasyon. So, tignan natin, no, kung ano pang mga energy surrounding you today.
This is Ten of Cups, no? For High Priestess, general life ito. So po pwedeng pamilya, pwedeng sa trabaho, masaya, no? Magiging masaya ang inyong samahan. There's going to be harmony, there's going to be more love and understanding, no? So po pwedeng pwedeng magkakaroon kayo rito ng improvement, no, sa inyong mga relationship, lalo-lalo na sa inyong mga kapamilya. Not necessarily, no, kasi mayroon kang iiwanan ditong sitwasyon. This could be your person. So, not necessarily na magkakabati kayo, or pwede rin na magkakabati siguro kayo rito eventually. Pero yung sa mga anak ninyo, kung mayroon kayong mga anak, no, so maybe there is going to be more harmony and love, no, between each other. So pagdating naman sa Queen of Cups, we have Five of Swords. Ayan. So meron hindi kayo pagkakaintindihan, no, with someone. Baka katrabaho din ninyo. Pwede rin, ano, na siguro yung baka yung kanegosyo ninyo, baka kapartner ninyo sa negosyo, or baka nagtatrabaho kayo sa person ninyo. Pwedeng yung person ninyo, yung CEO, diba? At kayo ay nagtatrabaho din para sa kanya, maaaring subordinate kanya sa trabaho. And yun, parang hindi kayo nagkakaintindihan talaga, no? Even siguro sa trabaho, no, kung magkatrabaho kayo, hindi kayo nagkakaintindihan. Possible din na ang iba sa inyo rito is baka meron decision kayo na gustong gawin, no? Financial decision or decision related sa trabaho, career o negosyo na hindi ninyo desisyon na ng mabilis. Yung parang nalilito kayo sa ngayon what you are going to do next, no? Yung ganun ba? So, what else? Sa Six of Swords, we have Three of Swords. Ayan, saktan talaga kayo, Aries, no? So, maaari na meron talaga rito na na-betray kayo in the past, no? Nasinaktan kayo ng person ninyo, emotionally, baka niloko kayo, nabudol kayo, tawag dito, na-cheat kayo siguro, or tinraidor kayo, no, for whatever reason. At ngayon, no, siguro pinalipas nyo na yung maraming panahon, pinalipas nyo na yung maraming buwan, no, nagpatawad kayo. Pero ngayon, no, maaaring nagpatawad na kayo, kaya gusto mo nang mag-move on, no? Pinatawad mo na siya, but not necessarily kasi no, nagpatawad ka, bibigyan mo pa ng pagkakataon, no? Yung person na magsama muli kayo. Maaaring hindi na ganun ang sitwasyon, no? Pwedeng nagpatawad ka, kaya handa ka nang mag-move on sa buhay, iiwanan mo na siya, pero yun nga, iiwanan mo na siya. Diba? Nagpatawad ka lang so that you can start your life anew, no? So, pwedeng ganun ang sitwasyon dito. So, yung final message ninyo, guidance, you are not alone. You are guided by masters and teachers of the highest realm. So, totoong sinasabi nito kasi, diba, we have High Priestess, we have Queen of Cups, and those are, guidance, no? Pinapadalahan ka talaga ng gabay ng universe at hindi siya nagkukulang, no, sa pagpapadala sa inyo ng guidance. Hindi siya nagkukulang sa pagpapadala sa iyo ng nagpapadala sa iyo ng ng gabay, no, kung para matulungan ka kung paano mo ina-navigate ang buhay mo sa ngayon. So good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, we have Ace of Swords. Ayan. So, this is sa general life. And Ace of Swords is about victory. No? Taurus. Kaya kung ano man itong ninyo, you're trying to sever, no, na negative energy or negative na pangyayari, problema, mga ganon sa buhay ninyo, mapagtatagumpayan ninyo to. Kaya huwag kayong mag-alala, okay? You really have nothing to worry about. Gawin mo lang kung ano nararapat, at saka pakinggan mo, no, yung inyong intuition, kasi you will be divinely guided. Meron dito mga new insights, baka may mga epiphanies,
light bulb moment, yung mga ganon, new information, new inspiration na papasok dito, no? Pakinggan nyo lang yan, tignan nyo lang yan, pansinin nyo yan, no? Kasi yun ang magagamit ninyo para magkaroon kayo ng kalinaw, no? Sa inyong isipan, yan ang magagamit ninyo para magkaroon kayo ng clarity of thought, no? Magkaroon kayo ng clarity of thought, magkaroon kayo ng kalinawan ano, sa inyong isipan. Alright? So, good luck sa'yo. At mapagtatagumpayan mo. Kung ano man yung problema, mapagtatagumpayan mo yan. So, what else? We have the world. Wow. So, the world energy is success energy. This is a successful time sa buhay ninyo. Mapagtatagumpayan ninyo talaga ngayon yung trabaho, yung task at hand, or baka meron kayong mga, kunyari, kung sa construction, diba, may mga kontrata kayong ginagawa. So, maaaring tapos na yan ngayon or matatapos mo na yan sa ngayon. So, this is going to be a successful period na sa buhay ninyo. And you deserve, no? You deserve that success. You deserve to enjoy and savor your success. Okay? Kaya, i-celebrate ninyo yan. This is also a time for celebration. Okay? Travel, pwede rin na magta-travel kayo related sa trabaho, career, negosyo, diba? Or marami kayong pera, no? At gusto nyo mamasyal, pwedeng ganun din ang ganap dito for some of you. So, sa inyong relationship, we have 6 of Pentacles. Ayan. So, give and take, maganda to. Taurus, no? This is going to end up in a very happy relationship kasi marunong kayong, mag-balance, no? Alam mo kung saan mo ilalagay yung sarili mo, 'di ba? Alam mo kung kailan ka magpapasensya at kung kailan ka dapat na makipag-usap ng seryoso, 'di ba? Makipag-negotiate, transaction sa person ninyo, kung saan mo ipopwesto yung sarili mo or kung kailan, 'di ba, mo gagawin ang mga bagay na kailangan mong gawin. Kunyari, i-confront ang person mo. Alam mo kung kailan mo gagawin 'yon. Alam mo kung anong sasabihin mo, anong gagawin mo. So, ganun din yung inyong person. Kaya maganda. Kumbaga parang symbiotic ang relationship ninyong dalawa. No, parehas kayo masaya, parehas kayong magandang ginagawa, parehas kayo nakikinabang sa mga efforts na ginagawa ninyo, masaya, harmonious yung relationship, yung ganun. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe ninyo. We have 9 of Swords. Ayan. So, this is clarifying the Ace of Swords. So, yun. Baka mayroon pa kayong piniproblema, no? So, tulad ng sinabi ko kanina, maaaring meron kayong hindi, merong nangyari siguro na hindi paborable para sa iyo sa ngayon at nai-stress kayo. No? Isip kayo ng isip, maaaring nagne-negative thinking na kayo rito, maaaring namumroblema kayo, yung ganon. Kaya huwag kayong mag-alala, no? Mapagtatagumpayan mo yan. This is Ace of Swords. This is victory energy. So, kailangan mo lang, tulad ng sinabi ko kanina, makinig lang kayo sa iyong intuition kasi divinely guided kayo rito no? Sinasabi ng Ace of Swords na meron kayong mga bagong ideas, may mga clarity of thought, no? At, meron kayong mga mararamdaman dito na light bulb moment, diba? Yung all of a sudden, meron ka may isip, magkaka-idea ka kung anong gagawin. So, doon ka na mag-focus, no? Kasi kung magpo-focus kayo sa problema itself, nako, mag-multiply lang yan na problema, no? At ang kailangan natin dito sa problema, laging subtraction dapat, no? Kailangan dapat minus na, dapat alisin na, 'di ba? Maging zero na, dapat equal zero na yung problema. Kaya focus ka doon sa kung anong pwede mong gawin, 'di ba? Na solusyon at 'wag mo nang isipin yung problema itself. So the world clarified by Seven of Cups. Ayan. So, since meron kayong accomplishment, achievement, meron kayong success dito, so, ibig sabihin, may natapos ka na. So, pag may nagtatapos, may magsisimula, hindi ba? So, eto, may bagong opportunity na naman nalalapit sa'yo. So, you're about to start a new thing to do. Diba? May bagong kontrata, bagong trabaho, bagong project, yung mga ganon. Kaya, good luck sa'yo. Pagdating naman sa 6 of Pentacles, we have 3 of Pentacles. Ay, nagtutulungan talaga kayo, alam mo yon. So, maganda ang relationship
ninyo na talaga nag-give and take kayo, nagtutulungan. So, there will be more love and harmony dito sa inyong dalawa. Kasi parehas kayo nag-e-effort, parehas kayong nagtutulungan para mas maging maganda ang inyong relasyon, maging matibay, mas maging mapagmahal kayo sa bawat isa. Kaya, congrats, no? Swerte ninyo sa bawat isa. Kasi nag-e-effort kayo, both of you. You are taking extra effort para mas maging stronger pa, no, yung inyong relasyon. So, final message ninyo is choice. Ayan. So, siguro meron kayong pagpipilian sa ngayon. You know, there are choices, no, pwede na related yan kay Seven of Cups kasi these are multiple choices, no. So, maaring iba't iba ang opportunity na nandiyan dyan na kumakatok sa'yo na pagpipilian ninyo. Good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste. Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo is for general life, and we have 4 of Pentacles. So, kung nakikita ninyo, nakahapak siya sa pentacle. May pentacle sa ulo niya. So, hawak-hawak pa niya, yakap-yakap niya. So, parang you're holding on too much, no? Pwedeng, so since this is a pentacle energy, so pwedeng pera to, kayamanan, diba? Or trabaho, negosyo, you know, yung source of income ninyo. Maybe you're holding on too much to that. You're holding on too much to it, no? Pwedeng ganon. So, baka kailangan ninyo dito ng balanse, no? Baka kailangan ninyo rito na examinin din ninyo yung posisyon ninyo, no? Ano yung dapat na pagfo-focusan talaga ninyo, ano yung time management, no? Yun na napipick up ko rito. Hindi pwedeng puro about money, puro about trabaho lang ang pagpo-focusan ninyo, but you also need to manage other things, 'di ba? Kasi you're holding on too much to money, to wealth, diba? To your trabaho, to your yung parang ganun, nandoon lang umiikot yung mundo ninyo. So, napipick up ko dito, balance. Okay? Kailangan na magkaroon ng balance. Okay? Hindi lang puro trabaho. Pwede rin na i-incorporate nyo din sa opportunity list, o I mean sa priority list ninyo. Incorporate mo din dyan yung self-care, yung other things, socialization, diba? Friendship, pamilya, yung ganon, para hindi lang puro pera, no? So, what else? We have Ace of Wands. There is a new opportunity. So, since this falls in money career area, so may opportunity dito of bagong trabaho, bagong career, no? Na pwedeng sisimulan ninyo. Offer ito ng universe, kamay ito ng universe. So, meron sigurong offer sa inyo na baka may magpapirate sa inyo, baka merong kukuha dito ng serbisyo ninyo, you know, baka dati na kayo may trabaho pero pwedeng merong mag-aaya pa sa inyo na dito ka na magtrabaho sa amin, ganito, ganyan, no? And whatever this is, no, ang maganda rito sa offer na to kasi maaaring ito rin yung minimithi ninyo. Maaaring ito din yung gusto ninyo na matagal na. Ito yung minimithi ninyong trabaho. This could be something na that excites you, no? Kaya maganda yan. So, pwedeng kukunin mo yan, no? So, for your relationships, we have Magician. Ayan. So, kung ano man yung gusto ninyo mangyari sa inyong relasyon, you know, ano man ang relationship goals ninyo na sinet for your relationship, maaari ngayon sisimulan ng gawin yan, no? Siguro ngayon magkakaroon ka na ng mas maraming oras para dyan, kasi nga, diba, you're going to try to manage your time, no? Diba? Kasi nga meron tayong 4 of Pentacles. So siguro ngayon magkakaroon ka na din ng time para sa relasyon mo, magkakaroon ka rin na ng time ngayon para sa sarili mo din at para sa person mo. So kung ano man yung relationship goals ninyo, siguro you're going to take action towards that na sa ngayon. You know, meron kayong mga realizations na teka lang, tama nga, no? Hindi kailangan may balanse ang lahat, 'di ba? Kaya maaaring gagawin mo na din ngayon ang mga dapat mong gawin para mas maging masaya, mas maging
mas maging kayo, closer, more harmonious ang relationship, yung ganon. So, baka meron din mga bonding moment na naiisipan kang gawin, no, with your person. So, we have Ace of Cups. Ayan. So, this is new beginning, no? So, siguro talaga magbabago kayo ng strategy, magbabago kayo ng path ngayon, magbabago kayo ng way of doing things, no? Yung ganon. So, strategy, magbabago din kayo. So, magiging kayo, magiging mas masaya, mas magiging maganda, mas maayos ngayon yung takbo ng buhay-buhay ninyo. And there are new blessings coming in. No? Maraming biyaya ang pwedeng dumating sa inyo rito. Something na kung anong kailangan mo, yan ang ipapadala sa iyo, yun ang ibibigay sa iyo ng universe sa ngayon. Kaya, you will be filled with joy and happiness then. No? So, maswerte kayo talaga sa ngayon. We have Three of Pentacles. This is collaboration. No? So, siguro, dito sa gagawin ninyo, kung ano man ang karera na tatahakin ninyo ngayon, ano man ang trabaho na gagawin ninyo sa ngayon, there could be parang may promise of success dito sa inyo. Kasi, una-una, diba, hindi kayo magsosolo na dito sa trabaho. Diba, may mga makakasama na kayo, meron na kayong mga kakolab, meron na kayong mga magiging kapartner, o pwedeng meron na kayong assistant, diba? Yung gano'n. Kaya, mabilis mong makakamit ang tagumpay rito. Yeah, good luck sa'yo. So, sa Magician, we have the Hermit. So, kailangan ninyong pagmuni-munihan pag-isipan ng diskarte. Huwag kayong basta-bastang magja-jump into something na hindi ninyo pinag-isipan, no? So, pagmuni-munihan ninyo yan. And Page of Pentacles, you're going to definitely start something new. So, ito, sa Magician is a new beginning as well. So, talaga magsisimula kayo dito na mag-take action towards your relationship goals. At pwede ng iba rin sa inyo rito, no? Kung single pa kayo, baka kayo ay magsisimula na ng bagong relationship. Baka kayo ay papasok na, no, sa sa pagkakaroon ng jowa, yung ganon. So, good luck sa'yo. So, kuha tayo ng final message, Gemini. Ano yung final message ninyo? And by the way, no, bago ako mag-end ng reading, no, before ko makalimutan, nakakaloka. So, I would like to say hi and thank you po, no, for sending me donation. Lagi-lagi kay Alexander Turalba 3777. Maraming salamat po for your support. Napakabuti ng iyong puso. We have courage. Live your life fearlessly with courage, strength, and determination. Huwag kayo matakot. Okay, Gemini? Do not fear anything. Okay? Lagi mong alalahanin na lahat na nangyayari sa buhay natin, yan ay nakatakda. Yan ay nakalagay na yan, nakasulat na yan sa plano ng Divine Universe. Kaya wag kang matatakot, no? Because whatever it is, whatever opportunity there is, embrace it, no? Wholeheartedly. Wag na ninyong questionin, wag nyo nang tanungin ang universe, wag nyo nang tanungin ang sarili niyo kung bakit nangyayari yan, kung bakit sa'yo nangyayari, because everything is planned by the Divine. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo is 10 of Pentacles, which is really beautiful. Kasi this is wealth, no? May kayamanan nito, karagdagang pera, abundance, prosperity, those are the things, no, na paparating sa inyo sa ngayon. Or baka na kayo, baka nandoon na kayo sa puntong established na kayo sa inyong kaperahang aspeto, established na kayo sa inyong financial future, meron na siguro kayong naipon, no, for the future, yung ganon. Pwede rin na, narinig ko, business, no? Family business. So, baka ang iba sa inyo is going to put up family business, or baka kayo ang magmamanage na ng inyong existing na family business, no? So, that is possible. Kaya, good luck sa'yo.
And pagdating naman sa inyong money, career, and finances, we have another 10. No? So this is synchronicity, Aries. Meron tayong dalawang 10. So that is a very powerful angel number, 1010. So pakitignan po ninyo, no? Paki-google po ninyo ang ibig sabihin ng angel number 1010 for more guidance. 10 of Swords, this is about sa inyong kaperahan naman. So siguro babangon na kayo, no? From being down, from being betrayed, from being naloko kayo, maaring na ano kayo, na nabudol kayo in the past. Po pwedeng may nanloko sa inyo sa pera, no? Pwedeng may umutang or may nagnakaw or pwedeng merong meron kayong pinag-investan, no? And hindi na binalik sa inyo ang pera, no? Yung gano'n, yung tinakbo yung pera, kumbaga. So, maaari na along those lines, no? Yung mga naging problema ng iba sa inyo rito. But that happened in the past and now you're ready to move on. You are ready to rise again, diba? So, napakaganda. Kasi, ano kayo, babangon na kayo. Tatapusin mo na yung paghihirap, you know, difficulty na naramdaman ninyo in the past, no? Regarding dyan sa kaperahan, trabaho, or karera, depende sa inyong sitwasyon. Kasi, po pwede rin na kunyari sa trabaho ninyo, no? Baka for promotion na kayo, pero someone, baka na nasulot kayo, no? Ng inyong, sa posisyon. Po pwedeng ganon, no? So, depende. But that is possible for some of you. At dito naman sa inyong relationships, we have 2 of Pentacles. Hala, baka meron kayong maraming ginagawa, no? Maaring ginagawa and you are juggling too many things at baka nakakaligtaan nyo na ang inyong person, nakakaligtaan nyo na ang inyong relationship at hindi ninyo masyado na pagbibigyan ng oras, panahon, atensyon ang person ninyo and your relationship itself. So, pwedeng ganon. For others of you, baka rin naman na ang iba sa inyo, baka ginajuggle ninyo ang hindi lang iisang mandiligaw. No? Baka meron kayong mga manliligaw sa ngayon, lalo na if you're still single. Baka meron kayong mga manliligaw at yun na nga, no? Siguro marami kayong pinagpipilian, no? So, posible din yon. Kaya, good luck sa inyo. So, kuha tayo ng clarifiers. Let's dig deeper. Kuha tayo ng more energies pa. Tingnan natin, more energies pa. So, by the way, maraming salamat muna, Cancer, for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Napakalakas ng tunog ng motorsiklo na yun. Pasensya na po kayo. So, we have 7 of Pentacles with the 10 of Pentacles. So, napakaganda. Kasi kung nakikita niyo yung babae, parang namimitas na siya, diba? So, pwedeng may mga small successes na kayong nakakamit ngayon sa mga bagay na pinagtatrabahuan ninyo. Baka unti-unti nakikita niyo na yung inyong yung magandang outcome, no, ng mga ginagawa ninyo. At maaari na makikita mo na ngayon yung inyong bunga ng sipag at tiyaga. So, good luck. We have 8 of Cups. Ayan. So, 8 of Cups is about departure energy, moving on, travel. So, maaari na yun ang mga gagawin ninyo, no? Pwede na talagang iiwanan nyo na kung ano man itong hirap, ano man itong sama ng loob, ano man itong nagbibigay sa iyo, no, ng sama ng loob dito. You're going to move on from that. You're going to remove yourself from that situation already at handa ka na talaga na magbagong buhay, handa ka nang umulis, handa ka nang iwanan ng sitwasyon na yun. So, which is really good. So, what else? We have Queen of Cups pagdating sa 2 of Pentacles. So, use your own judgment and discernment dito sa inyong sitwasyon. Gamitin mo yung inyong intuition lalo-lalo na para magabayan ka, you know, kung ano ang mas nararapat mong gawin. What are the things that you need to do? What are the things na kailangan mo pagfokusan, okay? Kasi kailangan mo rito ng kailangan mo sigurong pagdesisyonan, no? Lalo-lalo na yan, na you're juggling siguro mandiligaw
or maybe you are juggling too many things, no? Nakakaabala na kumbaga ang iba. So, gamitan ninyo yung inyong intuition para makapag-desisyon kayo ng mas maayos. Makapag-desisyon kayo ng hindi ninyo pagsisisihan. Okay? So, final message ni Cancer. We have release. Ayan, release anything that keeps you from path of authenticity. Ayan, so anything that doesn't serve your best interest, anything that doesn't serve your highest good, it's about time na for you to let it go. It's about time na for you to release yourself from that. At with the Eight of Cups, no, yung dalawang yan, parehas release energy, parehas letting go, parehas departure energy. So talagang iisa, no? Silang tatlo, isa lang sinasabi, no? Let go na. Let go and let God and release yourself from anything that doesn't serve your best interest. Kasi meron naghihintay dyan na bagong pagkakataon, bagong buhay, bagong pag-asa sa'yo na kung saan masisimulan mo, no, na mas maging maayos at maganda ang buhay ninyo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo would be for general life, and we have Hierophant. And meron tayong Three of Cups. Three of Swords, no? So, Three of Swords is a heartbreak, heartache, yung ganon. Pwede, no? So, since this is general life energies, pwedeng nasaktan kayo dito in a relationship, no? Pwedeng na-hurt kayo, nasaktan kayo, but this already happened in the past, no? Nakaraan na to, tapos na to. Pero yun nga, nasaktan kayo ng someone. So, pwedeng jowa ninyo, asawa ninyo, boyfriend, girlfriend ninyo, yung gano'n. No? Depende sa inyong sitwasyon. But you were hurt by this person, no? Pwede rin nakasal na kayo, no? Mag-asawa na kayo, no? Naloko kayo ng taong ito. Kasi si Hierophant, this is a marriage card, no? So, pwedeng nasa stage na kayo na mag-asawa na kayo, pwedeng ganon. At nisaktan ka ng person mo, no? Emotionally, pwedeng ganon. Baka na-betray ka, na-cheat ka, ganon. And maybe, you know, dahil sa sama ng loob na yan, sa sakit na yan, maybe you are seeking for someone na makakapag-advise sa'yo, someone na makakapakinig sa iyo, no, sa mga sama ng loob mo, sa mga kung ano nilalaman ng puso mo na parang hinahihirapan kang bitbitin ito, no, along your life's journey. So maybe you're seeking for someone na makakapag-advise sa iyo, no? Possible din na different scenario ang napipick up ko din dito. Baka nandoon na kayo sa stage na balak na ninyo magpakasal, no? Kung magjowa pa lang kayo, mag-boyfriend, mag-girlfriend. Baka balak na ninyo magpakasal pero you were heartbroken, no? So, baka naghahanap ka dito ng mentor, ng teacher, ng life coach, ng advisor, counselor, no? Na makakapag-advise sa'yo what is best for you to do, no? So, pwedeng ganon. Magpapatuloy ba? Magpapakasal ka pa ba? Or what? So, kailangan mo siguro ng advice sa ngayon. So, that's for some of you, no? Hindi ito para sa lahat. So, pagdating naman sa inyong money, career, and finances, napakaganda na you are ready to receive the fruit of your labor. Kasi si Nine of Pentacles, this is the fruit of your labor. This is your bunga ng inyong hard work. Bunga ng inyong pagsisikap na ma-receive mo na ngayon, ma-achieve mo na ngayon, what Nine of Pentacles. So, comfort, no? Financial comfort is about to come. Maganda, maswerte ka ngayon sa pera kasi kumbaga meron ka ng paparating na abundance, may paparating ka ng prosperity, no? So, pagdating naman sa inyong relationship, we have High Priestess. So, siguro talaga meron kayong pagdedesisyonan. Kailangan pagdesisyonan dito. Kaya, ginagabayan kayo ng universe, no? So, make sure na you're paying attention to
to your intuition. Make sure that you are paying attention to your inner voice, inner guidance, kasi ginagabayan kayo para makatulong kung ano nga ba ang dapat ninyong maging desisyon, ano nga ba ang dapat ninyong isipin, no? And there could be secrets also that's coming to light, no? Kaya maaaring isa yan din sa baka ito yung sikretong itong mabubunyag, that could be about your person, o pwedeng ganon, no? Kaya siguro din kayo kailangan na humingi ng ng advice sa isang counselor, spiritual guide, mga ganon. Because of that secret, siguro na madidiscover ninyo, maaaring it's a game changer, no? So, good luck sa iyo dyan. Tignan natin kung ano pa ang mga energy surrounding you for today. And maraming salamat po for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, we have King of Cups. Ayan. So, King of Cups, clarifying the Hierophant and the Three of Swords. Maybe you are going to find someone na makakapag-advise sa iyo in the form of someone na siguro matured na, 'di ba? Pwedeng emotionally matured, pwedeng matured by age na din ang person na to, and this could be Cancer, Scorpio, Pisces, no? Meron siyang signs sa ganun. At pwede na yung taong ito makakapag-advise sa'yo. This is very sensitive, very calm, very friendly. So, baka ito yung advisor, no, na mamimit ninyo somehow. We have the Temperance. Wow, the wait is over. No, you've been patiently waiting for this fruit of your labor na dumating, and here you go. Marireceive mo na. Your patience is paying off, no? The wait is over na, nandito na yung inyong tagumpay pagdating sa pera, nandito na ang inyong tagumpay pagdating sa inyong money, career, and finances. So, napakaganda. What else? We have 8 of Pentacles pagdating naman sa High Priestess. So, pagtrabahuan ninyo, pagsikapan ninyo, no? Kung ano man itong siguro gusto mong i-save, no? You want to save the relationship, or you want to start over again, no? So, pwedeng gano'n ng, baka may pagpapatawad dito, no? May acceptance. At maybe you don't wanna lose your person, kaya pagtatrabahuan mo, pagsisikapan mo, you're going to take extra effort para maayos, para ma-fix, no, ang inyong relationship. So, yun ang napipick up ko dyan. So, tignan natin kung ano ang inyong final message. By the way, Leo, meron tayong join button sa baba, no? Kung gusto niyo pong sumali or mag-member sa ating channel, pindutin nyo lang po yun. Ayan, si High Priestess about intuition. Here you go. Meron din intuition, reminder, trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. Ayan. So, pakinggan ninyo yung inyong intuition. May mga intuitive nudges and messages being sent to you. And yun ang kasagutan sa inyong mga tanong. Okay? Kasi baka meron kayong tanong sa sarili ninyo, or may tanong kayo sa universe. And here you go. Sinasagot na kayo, pinapadalhan na kayo ng gabay. Kaya ang parte nyo na lang dito, access nyo na, no, yung guidance nito through your intuition. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Salamat! So, first message po ninyo is for general life. Napakaganda. There is death energy. You know, when there is this is transformation, this is massive change na pwedeng mangyari sa buhay ninyo. And since this fell into the general life, so it could be in any area of life. Depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely, meron kayong pagbabagong gagawin, no? This is your idea, no? Kung ano man ang pagbabagong ito, gusto mo to, ginawa mo to, or gagawin mo to, no? This is your idea. Kaya, maganda to. Kasi decision mo to. So, kapag dinesisyon na natin ang isang bagay, na baguhin natin, mag-create tayo ng bagong scenario, then for sure, pagsisikapan natin yan. Diba? Na ma-achieve natin, pagsisikapin natin na maging maayos, 'di ba, ang situation na 'yan. So, good luck sa iyo. At aalisin mo na dito yung sarili mo sa isang bagay na
or sa isang sitwasyon that doesn't serve your highest good anymore, no? As in, uh, shedding old skin ito eh, no? So, babaguhin mo talaga ang sitwasyon mo, tatanggalin mo na kung ano yung mga, alam mo yun, mga hindi nararapat, hindi dapat na nandiyan dyan sa buhay ninyo. You're going to remove yourself from that. So, sa inyong money career, we have Four of Cups. Parang bored kayo, no? Parang bored kayo, parang dissatisfied kayo sa mga nangyayari siguro sa trabaho ninyo, or sa karera ninyo, sa negosyo, no? So, parang hindi mo nagugustuhan ang mga nangyayari. Parang, nagtataka ka, 'di ba? Baka parang kino-compare mo siguro yung meron ka versus kung ano ang meron ng ibang tao. So, pupuwedeng may gano'ng ganap, no, ang iba sa inyo rito. But there is an offer, no? The universe is giving you an offer. Meron ditong bagong money path siguro na parang ino-offer sa iyo ng universe, pero baka hindi mo pa to pinapansin or hindi mo napapansin. So, po pwedeng ganun. So, open your eyes, open your ears, open your mind, yourself in general dito. Kasi baka nandiyan dyan na hindi mo lang siya pinapansin. 'Di ba? Yung offer na ito or yung opportunity na ito. Okay? So, what else? We have Queen of Cups, no? And this is sa inyong relationship, no? So, maybe, kailangan mo rito, no, na maging maalaga, kasi si Queen of Cups, very maalaga. This is mother archetype. So, baka isa na kayong nanay din, na baka nagkukulang kayo or maybe, mas marami kayong oras sa pag-aalaga sa mga anak ninyo at sa ibang tao. Tapos baka nanineglect ninyo yung person ninyo. Baka very complacent kayo na okay lang siya. He can manage or she can manage, no? But kailangan din nating alagaan, no? Kailangan din nating pansinin ang person natin while we are taking care of our children, while we are taking care of ourselves. Kailangan din natin alagaan din ang person natin. Pakita din natin yung ating pagmamahal, concern natin, kasi obligasyon mo din yon, di ba? Na alagaan natin ang person natin. Ipakita natin yung pagmamahal, di ba? Yung ganon. So, pwede rin na this also signifies na gamitin ninyo yung inyong intuition. Kasi baka meron kayong decision making na kailangan gawin ngayon na related naman sa inyong relationship, no? So, pag-isipan mabuti. Both logical and intuitive mind, gamitin ninyo yan para maging balanse, no, ang inyong pagdedesisyon. Okay? So, tingnan natin kung ano pa. Let's dig deeper into these energies. By the way, maraming salamat, Virgo, for being here. Thank you for subscribing to my channel. And maraming salamat din, no, sa pag-suporta. By the way, please tap the bell, no, para updated kayo sa readings natin. And everyday po ako nag-upload. So, we have King of Swords. Ayan. So, siguro meron din kayong advisor, no? Meron nag-a-advise sa'yo. Maaring lumalapit ka din sa mga professionals, no? And maybe you're asking for opinion, professional opinion regarding the moves or the changes na gusto mong gawin sa buhay mo, no? Kasi baka meron kayong mga kailangang gawin na dapat ikukonsulta ninyo sa professional so that maging tama ang gagawin ninyo at hindi kayo magsisi rito. We have Queen of Pentacles, napakaganda, no? Kasi dito nag-fall siya sa pera. There is an offer dito kung saan dito kayo pwedeng yumaman, 'di ba? Dito kayo pwedeng magkapera, dito kayo pwedeng umalagwa, no, sa bagay na ito. Kaya if I were you, Virgo, tignan mo kung ano yung nandiyan sa inyong harapan na, kasi pwedeng nandiyan na to sa inyong harapan. It's happening already right in your face. At baka hindi ninyo lang pinapansin, hindi ninyo napipick up, no, yung idea na pwede ninyo itong pagkakitaan, something like that, no? So, kasi si Queen of Pentacles, very prosperous and abundant energy ito. Kaya po pwede na yung ino-offer sa iyo ng universe ngayon, dyan kayo magkakapera. Yan ang magbibigay sa inyo ng abundance and prosperity sa buhay. Okay? Dyan kayo aasenso. So, po pwedeng ganun. Okay, tignan ninyo maigi ano nangyayari sa paligid ninyo. With the Hierophant, ayan, so siguro ang iba sa inyo rito is asking for advice, from someone, maybe from
spiritual guide, spiritual counselor, mentor, teacher, mga ganon. Baka ano kayo, baka humihingi kayo ng advice sa kanila. Baka lumalapit ka sa kanila para humingi ng kanilang opinion, ng input, yung ganon, no? And pwede rin ang iba sa inyo, baka kailangan nyo lang din na magpahinga. Okay, Virgo, baka kayo'y napapagod na rin, no? Baka kayo'y napapagod na, naiinis na siguro sa person ninyo, pwedeng ganun, or sa relationship itself. Sometimes, no, may mga ganun talaga nangyayari, but that doesn't necessarily mean na iiwanan mo na yung person mo or iiwanan mo na yung relationship. Sometimes, kailangan lang talaga natin ng break, no? We need a break. Tao lang tayo eh. Tao lang tayo. Kailangan natin ng pahinga. Kailangan natin ng distansya paminsan, ano, para makapag-focus tayo sa sarili natin. Kailangan natin dumistansya sa worldly things na pinagkakaabalahan natin. So, maaring gano'n na ang inyong sitwasyon sa ngayon. Now, you just need to take a break. You just need to breathe, okay? Not necessarily na talaga may problema. Minsan, kahit walang problema, dahil napapagod na tayo sa maraming bagay din, iba't ibang nangyayari sa buhay natin. Kaya kailangan natin ng break, okay? You have intuition. Trust your intuition. It has been guiding you to the answers that you seek. Ayan. So, pakinggan ninyo yung inyong intuition, Virgo. You're very intuitive. You're very sensitive. Gawa ng problema sa pakikinig ng inyong intuition. I-access mo yung guidance para sa'yo. Kasi, marami ka sigurong katanungan or may mga katanungan ka sa sarili mo, no? At ayan, binibigay na sa iyo ang kasagutan, you know? Magbibigay ito sa iyo ng clarity and enlightenment, 'di ba? Kaya i-access ninyo kung ano man yung mga information na pumapasok sa iyong intuition. Okay? Good luck sa iyo. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Saan po nasa mabuti kayong kalagayan? Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, this is your first message, no? And this falls under the general life. So, you're hanging on to something dito, too much. So, po pwedeng pera, po pwedeng trabaho, negosyo, you know, pwedeng ganun. Pwedeng, pwedeng sa pag-aaral. Alam mo yun, yung hindi ka bumitaw-bitaw. Diba? Yung parang focus mo nandun. No? Pwedeng 100% ano dun ang focus mo. At kahit umuwi ka na, yung pa rin na nasa isip mo, nasa trabaho ka, yung pa rin isip mo. Yung ganun ba? No? So, there is, calling here for balance. Okay? Balansehin mo din yung priorities mo, balansehin mo yung sarili mo, kasi hindi po pwedeng nandoon lang ang focus mo sa iisa or dalawang area of life ninyo. Kailangan balanse, kailangan may oras ka para sa lahat. Okay? So, that's what I'm picking up there. So, sa inyong money, career, and finances naman, we have Knight of Swords. Ayan, changes are coming, Libra. So, maaring marami kang realizations, sa ngayon, maaring marami kang, ang tawag dito, marami kang, naiisip na baguhin or pagbabago na gusto mong gawin sa buhay mo sa ngayon. So, good luck sa iyo dyan. And also, pwede rin na ang iba sa inyo rito is baka may opportunity na ino-offer sa'yo at parang nagmamadali ka or magmamadali kang kunin ito, magmamadali kang i-take advantage ito. So, po pwedeng ganun din ang ganap dito for some of you. So, good luck po. So, by the way, before I go on, I would like to say hi muna, shout out muna po kaya sa ating beloved channel member na si Maria Yui 3981. Hi po, Maria, and thank you for your support. And also, thank you very much sa lagi ninyong pagpapadala ng donasyon. Thank you. So we have justice, and this falls under the relationships. So baka ang iba sa inyo rito, no, napipick up ko, baka ang iba sa inyo nag-file ng annulment, no, ng divorce, maaaring ganon. Baka may mga pinoproseso kayo, legal separation, mga ganon, no. But of course, this is not going to resonate with everyone, ano. So just take as it resonates, okay? But yeah, yun ang nakikita ko rito, na pwedeng merong ganong pinagdadaanan sa relationship ang iba sa inyo. And also, if kung ganun man ang sitwasyon, pwede, no, na malapit ng matapos
ang mga hearing, yung mga ganon. And there is dito, there is a chance no na makuha ninyo yung paborableng desisyon, no? Yung ganon. Kasi kapag pumasok si Justice Energy, ito it's a win, no? It signifies a win sa kung ano man ang inyong pinaglalaban. Kaya good luck po. So, tignan natin kung ano pa ang mga kaganapan dito for Libra. We have Page of Pentacles. Ayan. So, magsisimula kayo ng bagong strategy dyan. No? Magsisimula kayo ng bagong kaganapan kasi maaaring may mga realizations kayo dito na oo nga or baka may makuha pa kayong mas maraming information na teka lang, parang kailangan ko nga ng balanse, kailangan kong ayusin yung mga ginagawa ko, no? So pwedeng ganun kasi nga baka you are just focusing too much on money, diba, on making money, yung mga ganun. So with the Knight of Swords, we have Eight of Cups. Meron kang iiwanan, meron kang lalapitan, meron kang kukunin na bagong opportunity, pero you are also leaving something. So, ganoon talaga, 'di ba? When you are leaving something behind you, ibig sabihin na meron kang space na bago sa sarili mo. No? You're making room for something new. Kaya, sakto lang. Meron kang iiwanan, meron kang papalitan, kaya meron ka ng kukuning ipapalit, no? So, pwedeng ganun. So, this is something na hindi ka na masaya, you know? Since at trabaho ito, career, negosyo. So, pwedeng negosyo yan, pwedeng career, trabaho, naiiwanan mo na. And then, you are heading towards a new path. You are welcoming a new opportunity ng bagong trabaho, bagong karera, pagkakakitaan, yung gano'n. Kaya, good luck sa'yo. Sa inyong relationship naman, we have 3 of Wands. Ayan, magtatagumpay ka talaga. Kung anong pinaglalaban mo rito, no, you're definitely going to get it. Kasi si 3 of Wands is victory energy. This is fortune Kaya magtatagumpay ka dyan sa kung ano man ang Kasi habang ang swerte, no, nasa inyong horizon, kung anong gagawin mo, ano man pinaglalaban mo dyan, you will definitely get it. At baka ang iba sa inyo dito rin magta-travel, Kasi travel energy din ito sa 3 of Wands. So, pwedeng magta-travel kayo. Pwedeng kasama mo yung person mo. Pwedeng hindi, no? But definitely there is a travel energy, no, na bumabalot sa inyong sitwasyon sa ngayon. So, kuha tayo ng final message. We have stillness. Reflect on this moment with love, kindness, and compassion. Ayan. So, kailangan mo pag-isipan, ang mga pangyayari sa buhay mo sa ngayon. Kailangan mong pagmuni-munihan, kaya you need time, no, for stillness. You need time to rest. You need time to step back sa kung ano man ang inyong mga pinagkakaabalahan. Okay? And focus on this, no? Muna na kung ano man ang kailangan ninyong pagdesisyonan. So, yun ang pagmuni-munihan ninyo. Yun ang pag-isipan ninyo. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos. And leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Yung first message po ninyo is for general life, and we have the Lovers. Ayan. So, pwedeng pwedeng may mga decision making na gagawin kayo, Scorpio, and that is related, no, or link sa inyong relationships. Pwedeng, lalo na kung single kayo, baka ang decision na gagawin ninyo rito if you are ready to enter, no, a relationship. Kasi pwedeng merong mga nanliligaw sa inyo rito. Pwede rin naman na mai-engage na kayo, or baka merong marriage proposal na dito for some of you. Baka yun din ang desisyon na kailangan ninyong gawan if you're going to take it or not, or kung ready na kayo, no, mag-settle down in marriage. So, baka gano'n ang mga pinag-iisipan ninyo sa ngayon. Kasi there is union dito, no? There is union. So, pwedeng merong ikakasal din talaga dito na there's union in marriage, no? Yun na napipick up ko rito.
At saka merong proposal, 'no? Kaya good luck po sa inyo. So, tignan natin kung ano pa. Sa inyong money, career, and finances, we have Queen of Wands, ayan. So, maganda 'to, 'no? Talagang you are driven, determined kayo na abutin ang mga pangarap ninyo, abutin ang goal ninyo, 'no? Pagdating sa pera, pagdating yung mga financial goals ninyo, talagang you are going to make sure na you're going to do anything and everything in your power para maarating ninyo ito. You're going to take extra effort para marating ninyo, no? Same thing, no, with your career. Ganun din, no? Kung ano yung goal ninyo na sinet ninyo dito sa isip ninyo, that's what you are going to work for, no? Kaya ang galing. Sa inyong relationship, we have death energy. So, this is really beautiful kasi this is pagbabago. So, po pwedeng meron ditong magbabago sa inyong relationship dynamics. Po pwedeng meron ditong babaguhin kayo na kung papaano siguro kayo nakikisama sa person ninyo, kung papaano ninyo ginagawa ang pag-aasikaso sa kanya, babaguhin ninyo, 'di ba? Baka mas maraming oras na ngayon na ibibigay mo sa inyong person, yung mga ganon, no? Or baka ang iba sa inyo, baka magbabago na kayo ng karelasyon, 'di ba? Baka galing kayo sa separation and or pwede rin na makikipaghiwalay na ang iba sa inyo sa dating person ninyo kasi if it's toxic already, no? Kung hindi na kayo nagkakasundo, hindi na kayo on the same page, so pwedeng meron ditong pag-let go, no? Kasi this is release energy as well. So baka meron na ditong magla-let go ng dati na ninyong ng person ninyo, no? Kaya may lovers din, 'di ba? So merong papasok, no? Merong papasok yung iba sa inyo na talagang na-let go niyo na yung person ninyo, ex niyo na kasi you have room for new one. So eto na, may papasok na. So possible 'yon for some of you. So let's gather more energies. Tingnan natin kung ano pa ang energy surrounding you today. Maraming salamat muna for being here, Scorpio. Thank you for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, we have Six of Swords. Ayan. So, moving on energy ito, no? Scorpio. So, probably, galing talaga kayo, no? So, feeling ko related itong tatlong ito, no? Ito, si Death, at saka si Lovers. Siguro link ito with each other. So, ngayon, kaya kayo siguro handa na din ang iba sa inyo na mag-entertain ng manliligaw or pumasok sa bagong relasyon kasi galing na kayo sa isang sitwasyon, galing na kayo sa isang relationship na hindi naging maganda, nag-fail ito, kumbaga it's a failed relationship, but iniwan mo na, no? Siguro dito kayo nang gagaling, no? Na you have left that person kasi yun, hindi kayo nagkasundo, hindi na kayo irreparable na ang inyong naging sitwasyon, kaya yun, but you are ready to enter, diba? You might be ready to enter a new relationship sa ngayon, kaya good luck sa'yo. Sa Queen of Wands, clarifier natin is Six of Wands. Okay? So, dito naman sa Six of Wands, this is victory. So, feeling ko kung ano man dito yung pagsisikapan ninyo, ano man, or kung ano man ang pinagsikapan nyo na, pwedeng nandoon na kayo sa puntong you are ready to reap the rewards of your hard work na, 'di ba? Six of Wands is victory na maaaring napagtagumpayan mo na yung mga task ninyo, maaaring napagtagumpayan mo na yung yung mga trabaho, no? Mga trabaho na ginawa nyo na kasi pwedeng sa career ito related, pwedeng sa business ninyo, pwedeng yung trabaho ninyo, 'di ba? You were able to succeed. Kaya ngayon, kumbaga, mabibiyayaan na kayo, no? Ng pwedeng pay raise, ng pwedeng bonus, mga ganon, no? Promotion. So, maganda, no? Maganda ang kalagayan ng inyong trabaho. Or kung hindi pa man, kung wala pa kayo dito at magsisimula pa lang kayo na magsipag, magsisimula pa lang kayo na pumunta, no, sa pag-e-effort patungo doon sa pagtupad ng pangarap mo. So,
this could be the outcome. This could be the outcome na pwedeng mangyari. Na dahil sa sipag at tiyaga ninyo, sa focus ninyo, sa drive ninyo, you are going to succeed. There is a promise, no, of success dito with the Six of Wands. Kaya sige lang, go for it. Pag-igihan mo lang, pagtrabahuan mo pa, pagsipagan mo pa. Okay? With the death energy, we have temperance. Ayan. So, be patient. No? Be patient kasi sa lahat ng bagay, kailangan natin na paminsan paandarin natin yung pasensya natin. Kailangan natin ng balanse para na matuto tayo na magpasensya at maghintay. Maaari din ang iba sa inyo rito, kailangan na maging patient, no, sa inyong person. Pwedeng ganon. Or be patient with yourself kasi hindi naman lahat ng gugustuhin mo na mangyari ay mangyayari, 'di ba? Sa timeline or sa form na gusto mong mangyari ito. Kaya there is a need for patience dito. There is a need for balance din dito, no? Baka ang kailangan din ng iba sa inyo rito is balansehin din ang buhay ninyo, balansehin ang mga ginagawa ninyo, 'di ba? May balance dapat sa work, between work and love and pag take care ng sarili ninyo. Okay? Hindi lang dapat yung person ninyong inalagaan ninyo, 'di ba? Yung relationship ninyo, but also yourself kasi paano mo gagawin, no, na maalagaan mong ibang tao kung hindi mo naaalagaan ang sarili mo. So, final message ninyo is light. It is time to reveal your radiant light to the world. Ayan. So, ito rin ang inyong mission sa ngayon. Maybe ikaw yung magiging inspirasyon ng maraming tao. Maybe you are going also to serve as the guiding light, no, na maraming tao. You're going to help them find their own light as well or find their own path, diba, kung saan sila dapat mapunta. So, maaari na ikaw ay maging inspirasyon, ikaw ay siguro, ikaw yung magmo-motivate sa kanila, o pwedeng ganon, no? Pwede rin na spiritual guide kayo, spiritual counselor, yung ganon, and you are giving advices to people, no? So, good luck po. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message po ninyo is for general life, and we have Page of Cups. Ayan. So, may kasiyahan, merong invitasyon, mga ganon, napaparating sa inyo. And for some of you, no, baka yung invitasyon nito is para sa mga okasyon, selebrasyon, baka kayo ay maiimbitahan sa mga social gatherings, no, mga party, mga ganon. But ang iba sa inyo, baka trabaho, no, baka job interview ito kung meron kayong in-applyan na ganon, or baka merong interview kayo kung kunyari, nag-a-apply kayo na mag-abroad, no, baka pwedeng trabaho, no, at pwedeng i-interviewin na kayo ng employer or ng agency, or pwedeng i-interviewin kayo sa embassy, baka kayo ay magtuturist sa kung saang bansa at for interview kayo, so pwedeng ganon, or pwedeng, baka kayo ay nag-a-apply for migration, so pwedeng for interview kayo, tinatawagan na kayo sa ngayon. For your money, career, and finances, we have Four of Cups. May offer sa inyo, merong gustong kumuha siguro sa inyo, no, ng inyong serbisyo sa kanyang kumpanya, but wala kang gana, no? Parang pagod, bored, dissatisfied, no, discontented sa mga nangyayari sa buhay, no, whatever the reason is, parang kayo, no, parang wala sa sarili, wala sa wisyo, yung ganun ba? But there is an offer, no, this is a reminder para sa iyo, this is a heads up para sa iyo, na there is an offer dito na kumakatok sa buhay ninyo, kaya as much as possible, pansinin naman ninyo, okay, pansinin naman ninyo. So, what else? We have justice. Wow. So, feeling ko rito, ang iba sa inyo rito is going to be making a decision related sa inyong relationship with all fairness. Patas lang. Talagang sisikapin ninyo na yung magiging desisyon ninyo dito pagdating sa inyong relasyon, pagdating sa inyong person, no, you're gonna make sure, no, na ito yung tama, ito ang dapat, ito ang
dapat na gawin, ano, sa inyong relasyon or sa inyong person. So, pwedeng gano'n ang ganap dyan, no? At tingnan natin kung ano pa mga energy surrounding you, Sagittarius. Baka ang iba sa inyo rito, no? Baka nagkakaroon ng prosesong pinagdadaanan dito sa korte. Baka ang iba sa inyo rito, baka nag-file kayo ng divorce or annulment, legal separation, mga ganon, ano. And, papanalo mo yan, Sagittarius. Kasi pag pumasok si Justice Energy sa reading, this signifies a win. This signifies na paborable sa inyo yung verdict, no? Or yung decision ng korte, just in case, di ba? Meron kayong ganong, ginagawa talaga. So, ano yan, no? There is a chance for you na mapanalo mo siya. So, clarifier ng Page of Cups, we have 8 of Pentacles. Ayan. So, pinaghirapan mo yan. Kung ano man ang invitation na yan, for job interview or whatsoever, you work hard for that. No? You work hard para marating mo ang punto yan. So, siguro talagang naghanap kayo ng trabaho, nag-effort kayo, nag-research kayo, yung mga ganun ba? And you deserve, no? You deserve na ma-interview kayo at para tawag dito, makita mo man lang, no, yung bunga ng inyong pagsisikap, pagtsatsaga at hirap dyan sa pag-make sure, no, na matawagan kayo. Diba? Mapansin, no, yung application ninyo. We have 2 of Swords. Ayan, decision making, no. Am I going to take this opportunity or not? Diba? Babangon na ba ako dito sa pagkakaupo ko? Diba? Am I going to take action? Diba? So, yung mga ganun ba? Marami kayong pag-iisipan sa ngayon pagdating sa inyong desisyon, no, sa trabaho. 3 of Cups, wow. So, siguro panalo ninyo ito sa Sagittarius, kaya kayo magse-celebrate. Baka, kung gano'n, no, na meron kayong mga pinaglalaban dito, sa korte, baka ipapanalo ninyo and there's a celebratory energy rito. So, maybe you are definitely going to succeed, no? Talagang siguro mapagtatagumpayan mo yan. Makukuha mo kung ano yung gusto mo dyan, no? Na desisyon ng korte. So, good luck sa'yo. So, tignan natin kung anong final message ninyo ngayon, Sagittarius. You have no limitations. You are a celestial being with unlimited potential. There's so much for you to share. Ayan. So kumbaga, Sagittarius, ang galing ninyo. Now, you have unlimited potential. There is so much that you can do. There is so much that you can offer the world, no? Ang dami mong, kumbaga, baon sa mundong ito, no? There are so many tricks on your sleeves, kumbaga. Ang dami mong talento, dami mong skills, gifts, yung gano'n, na you can share with other people. So, maybe this is the time na that you're going to, to share that, no, with other people. Baka eto na yung marami kang ma-inspire, marami kang matulungan, marami kang matatouch na buhay, no? So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, yung first message ninyo is for general life, no? And we have 6 of Wands, which is really beautiful kasi victory ito. This is a success energy. So, kung anumang area of life ito mag-resonate, pwede kasi nasa trabaho ito, career, negosyo, pwede rin naman nasa relationship. So, regardless kung saan ito mag-fall, no, na energy, mag-resonate sa buhay ninyo, this is something, no, na pinagsikapan ninyo. This is something that wherein you put your heart and soul into it. This is something na you put your efforts, your energy, and time, resources into this. At ito na yung bunga, diba? Magiging matagumpay ka na. Magtatagumpay ka na, no? Kumbaga, kaya good luck sa'yo. Kasi pwedeng meron ditong financial reward na makukuha kayo dahil kung sa trabaho yan, diba? Or kung sa negosyo. So, there is a financial reward. There is more love and there's more harmony, diba? More peace, diba? Sa inyong relasyon kung ito naman ay related sa inyong relasyon. So, pagdating sa inyong money, career, and finances, we have the Hermit. Ayan. So, siguro may mga issues kayo sa inyong kaperahan and maybe
pwedeng meron decision making din kayo na gustong gawin. And maybe you are trying to figure out what are the things that you need to do. So, siguro hindi pa malinaw sa isip ninyo kung ano yung gagawin ninyo. Baka hindi pa malinaw sa isip ninyo what are the things that you need to do para na makapag-desisyon kayo, 'di ba? So, pwedeng gano'n ang ganap dito. Or feeling ko dito, Capricorn, baka kayo ay isang mentor, baka kayo ay isang counselor, at baka meron ditong mga nagpapa-advise sa'yo. Siguro merong mga lumalapit sa'yo, ng mga tao sa paligid mo na they need some advice sa inyo regarding finances or regarding their life in general. So, baka merong lumalapit sa inyo, no, na humihingi ng inyong input, no, ng inyong opinion, yung ganon. So, sa inyong relationship, we have Two of Pentacles. Ayan. So, baka balance ang kailangan dito, Capricorn. Kasi baka hindi na ninyo nababalanse ang buhay, hindi na ninyo nababalanse ang sarili ninyo. Baka hindi na dito ninyo nababalanse yung hindi na ninyo dito nababalanse yung inyong sitwasyon. Familia versus trabaho, tapos sarili ninyo, 'di ba? So, maaring this is a manifestation of imbalance, no? Baka kayo ay nahihirapan na, baka may mga problema nag-a-arise dito, nagma-manifest in various areas of life kasi there is imbalance. So, pwedeng ganun ang sitwasyon dito. Kaya, kailangan mo pag-isipan mabuti, pagplanuhan mabuti ang mga gagawin mo, ano yung mga priorities mo. Okay? Pwede rin na since this is a relationship then, pwedeng meron kayong desisyon na kailangan gawin. Kung kayo ay single pa, at baka merong hindi lang iisang manliligaw kayo, kaya maybe you are choosing, 'di ba? Nag-iisip kayo, you're weighing things out. Alin kaya dito or sino kaya rito, 'di ba? Ang pipiliin ko, something like that. So, good luck sa'yo. So, kuha tayo ng clarifiers dito. And before that, maraming salamat muna for being here. Thank you for subscribing to my channel. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Thank you. And tap the bell po. Ay, sorry. Pasensya na, sinisipon ako. Tap the bell po para updated kayo sa uploads natin, and everyday naman po ako nag-upload. So, the Tower energy, there is change, there is change. This is a massive change, and there is a surprise element sa pagbabagong ito. So, in any area of life, pwede magkaroon ng pagbabago. Pwede sa trabaho, career, negosyo, relationship, pamilya. It could be in any area of life, but definitely this is a change that needs to happen kasi kumbaga divine timing na to. It's divine timing, kailangan na itong mangyari, kaya by hook or by crook it will happen. Pagdating naman sa Hermit, we have 6 of Cups. Ayan, so meron magbabalik, no? Baka kayo ay ino-offeran muli ng baka nag-resign na kayo sa, kunyari galing kayo sa isang trabaho, nag-resign kayo doon for whatever reason. Baka binabalikan kayo ng ng employer ninyo. Maybe your employer is asking you to go back, sa kumpanya niya. Or baka gusto niyang ibigay muli sa inyo yung posisyon ninyo dati, or baka kino-convince ka na bumalik sa kumpanya na yon, and you will be promoted, you will be given a different position sa trabaho, no? So, pwede may mga ganun transactions dito na magaganap. Or, pwede rin na you are going back to kung ano yung dati mong ginagawa. Maybe there is an unfinished business happen there. Kaya, pwede rin na yun ang gagawin ninyo. Yun ang pagtutuunan ninyo ng pansin sa ngayon. Ipagpapatuloy mo kung ano man yung unfinished business na yun. So, that is possible. Sa Two of Pentacles naman, we have the Sun. Ayan. So, napakaganda. Magiging mas maayos ang takbo ng inyong relasyon. Kasi there is the Sun. And the Sun is very optimistic. Very positive energy. And the Sun is going to shed its light sa inyong relasyon. Kaya there will be happiness, joy, success sa inyong relasyon dito, So, napakaganda. So, tignan natin kung ano ang inyong final message, Capricorn.
We have celebration. Celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. So, napakaganda nito, Capricorn, kasi merong tagumpay kayo na makakamit. You know, for sure, this is related to work, related to career or business. Kaya kung ano man itong achievement ninyo, i-celebrate ninyo yan, ipagsaya ninyo yan. You deserve to celebrate. Okay? Kaya good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first message ninyo is for your general life, and we have King of Wands. Ayan. So, si King of Wands, this is someone na pwedeng entrepreneur, kaya po pwedeng ang iba sa inyo siguro, baka negosyante kayo, or baka mag-shift kayo ng inyong career from working, from being an employee, baka kayo ay magsasarili na ng negosyo, no? Po-promote yun ang sarili ninyo into a CEO, kasi gusto mo na siguro magsimula ng sarili mong kumpanya, sarili mong negosyo, kaya congrats. This also signifies na siguro you really have that very influential na quality, siguro maraming tumitingala sa iyo. There are people na talagang humahanga sa iyo of your leadership, of galing mo sa pagmamanage ng tao, pagmamanage ng departamento ng kumpanya, yung ganon. So magaling ka, no? Magaling ka of being a leader, of being someone talaga na nasa mataas na posisyon, no? Nararapat ka talaga doon. Ano ka talaga? You have that quality of being a good leader, no? Kaya maraming namamagnetize sa'yo, no? Dahil sa galing mo, maraming humahanga sa'yo, yung ganon, no? Pwede na ang iba sa inyo rito, baka kung nagtatrabaho kayo, baka kayo ay mapopromote, no, into a leadership role, pwedeng ganon. So, good luck. Sa inyong money career, Emperor, napakaganda. So, talagang nasa authority kayo ngayon, no? Aquarius. Pwedeng nasa position of authority talaga kayo, or baka mapupromote kayo into a position of authority. Baka magiging manager kayo, supervisor, yung ganon. So, pwede rin na talaga maging CEO kayo ng sarili ninyong kumpanya, di ba? Magpuput up kayo ng sarili ninyong negosyo. So, yung ganun. This is about stability as well, no? And this is stability sa inyong kaperahan, trabaho, career, negosyo. So, pwede yun ang pag-e-effortan ninyo sa ngayon. Maybe you're going to put more time and effort into it, no? So, pwedeng ganun ang sitwasyon. And, financial empire, financial future, stability and security, financially, trabaho, yung source of income ninyo, yun ang pagpo-focusan ninyo sa kayo, which is really good. And then si Emperor din, din ito manager din siya, CEO din siya, boss din siya, diba? Kaya most likely, papunta talaga kayo doon. We have 6 of cups. So, siguro, reunion This is reunion. So, baka, ikaw, tsaka yung person mo, baka magkalayo kayo geographically. Baka nagtatrabaho siya sa ibang lugar. Or baka ikaw yung nagtatrabaho sa ibang lugar. But, kung sino man ang nanggaling sa ibang lugar, nakatira sa malayo, siya yung uuwi dito. Siya yung makikipagkita sa'yo. You're going to reunite with your person dito, no? So, kasi, baka geographically magkalayo kayo dahil sa trabaho, pwedeng ganon, no? Pero meron ditong uuwi, merong reunion dito na magaganap between you and your person. And yun, may pasalubong, diba? You're going to spend more time with your person, kaya masaya, no? This is a beautiful encounter, no? So, sabi ng spirit guides, kukunin ko daw to. Napakaganda, no? So, this could be, a final message nyo na to, no? Si Ace of Cups. So, napakaganda. Kasi si Ace of Cups is a new beginning, no? This is a new beginning energy. So, this is also about love, spiritual growth, yung ganon. Kaya po pwede ng iba sa inyo rito. Pwedeng maraming biyaya, maraming blessings ang dadating. Kasi, overflowing siya, no? Talagang bumabagsak ang dami, tumatalsik-talsik pa. So,
there's going to be a lot of blessings coming your way, no? Pwedeng ang iba sa inyo baka magpapakasal, meron ditong bagong relationship na pwedeng magsimula, depende sa inyong sitwasyon. But you will be filled with joy and happiness. Siksik-liglig umaapaw, no? Nakasiyahan at biyaya ang paparating sa inyo dyan. Kaya good luck sa'yo. Kuha tayo ng clarifiers. For King of Wands, meron tayong Five of Swords. Conflict, internal conflict. No? So, sa dami siguro na gusto mong gawin, baka nag-iisip ka, nagde-decision ka, ano kayang gagawin ko? Am I going to continue working as an employee or I'm going to change my career at magne-negosyo na ako? Diba? So, baka, ano kayo, conflicted kayo. Fragmented ang isip ninyo. Hindi ninyo ngayon ma-figure out kung anong gusto ninyong gawin, no? So, baka ang iba sa inyo ganun, ang ganap, no? So, for Emperor, we have Three of Cups. May celebration. So, baka may promotion talaga dito, no? Or baka merong abundance, may prosperity na paparating. Kaya yun ang isa-celebrate din ninyo, ipagpapasalamat ninyo. Sa relationship naman, we have Nine of Cups. Wow. So, ito ng pangarap mo, magkasama na kayo ng person mo. Ito na yung pangarap mo, ito na yung wini-wish mo, na magkita na kayong muli, magkasama na kayong muli. Kaya, ito na. No, si Nine of Cups, no, wish fulfillment. Kung ano man yung mga relationship goals ninyo siguro, maaring yan ay matutupad na. You know, maaring yan ay makakamit nyo na, maaring yan ay may experience mo na. So, napakaganda, ba? Diba? Pwede rin na ang iba sa inyo rito is going to, be very happy kasi this is also a time of happiness and joy. So, talagang siksik-liglig umaapaw siguro yung saya na mararamdaman ninyo ngayong magkikita na kayong muli ng person mo. So, good luck. So, kuha tayo ng final message. Final message ninyo kasama ni Ace of Cups. We have magnificence. Wow, napakaganda. Sabi dito, you are amazing, you are magnificent and unique, but most importantly, you are enough. So, napakagandang pagmuni-munihan nito. No? Huwag mo nang pagdudahan ang sarili mo. Aquarius, do not ever think na you are lesser of a person compared to other people. Wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Okay? Never ever do that kasi unique ka. No, all of us, we are all unique. All of us may kanya-kanya tayong path na dinadaanan, kaya iba-iba tayo ng timing, iba-iba tayo ng galing, iba-iba tayo ng capabilities, no? Kaya wag mong ikukumpara ang iba sa iyo. Alright? Or yung sarili mo sa iba. Kasi we are all unique. No? But we are all good enough. Kaya wag mong isipin, no, na hindi ka pa nagtatagumpay or hindi ka magtatagumpay kasi hindi ka kasing galing ng kung sino man or hindi ka kasing yaman ng kung sino man, hindi ka kasing talino ng kung sino man. No, don't ever think like that kasi may kanya-kanya tayong galing. 'Di ba? May kanya-kanya tayong halaga sa mundong ito. May kanya-kanya tayong misyon na dapat gampanan. Kaya lahat tayo mahalaga. Lahat tayo, we are good enough. Okay? So, just continue on with what you are doing. You know, kung kailangan mo nang i-enhance pantalino mo, ang galing mo, gawin mo. No, kung ano sa tingin mo ang mas magbibigay sa iyo ng boost of confidence, then gawin mo. Okay? Kung yun ang sa tingin mo kulang sa iyo. But don't ever compare yourself to others kasi we are all unique. Okay? At lahat tayo magtatagumpay at some point sa buhay natin. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. So, first message is for general life and we have Six of Cups. This is really beautiful kasi may reunion dito. No? Meron ditong magkakapamilya na pwedeng mag-reunite. No? Baka nasa malayong lugar ang iba. Baka kayo'y galing abroad or baka yung pamilya ninyo ang nasa abroad or anak ninyo yung nawalay sa'yo. So, pwedeng ganon, no? But there is, pagkakataon ngayon na mag-reunite kayo, no? Magkakasama-sama kayo. Maaari din na meron ditong magbabalik
no? Speaking of pagbabalik din ninyo sa pamilya ninyo, sa mga mahal ninyo sa buhay, there could be also pagbabalik naman dito ng person. There could be someone that is coming back sa inyo rito, magta-try na maging parte muli ng buhay niyo. Pwedeng kaibigan, pwedeng ex-jowa, ex-asawa, 'di ba? Pwedeng ganon. Kaya good luck sa'yo. At manaririnig din akong pasalubong. Baka ang iba sa inyo rito, kung kayo ang galing abroad, baka ngayon, nag-aano na kayo, naglilista kayo ng mga ipapasalubong ninyo, or naglilista kayo kung sino ang papasalubungan ninyo, yung mga ganon. So, sa inyong money career, we have 4 of Pentacles. So, this is a reminder for you, to manage your money wisely. Dapat matutunan ninyo na mag-budget, matutunan ninyo yung magkaroon ng financial discipline, matutunan ninyo na i-figure out ninyo, 'di ba, pagplanuhan ninyo anong dapat na allocation ng mga pera ninyo, magkano yun dapat sa mga necessity, magkano dapat ang itatabi, savings, mga ganon, no? Para may balance, hindi puro savings, hindi rin puro palabas, hindi rin puro gastos, no? That is a reminder para sa iyo. Sa inyong relationship, Hierophant, wow. So, baka magpapakasal kayo kay Pisces. Ang iba sa inyo dito is getting married, no? Pwedeng ganon. Or baka mayroong issues sa relationship and maybe you are seeking for advice, no? From spiritual people, no? At baka kayo ay nagpapa-advise, humihingi ng opinion, naghihingi kayo ng nagpapa-counsel siguro kayo, no? Pwedeng ganun ang ganap. So, kuha tayo ng mas marami pang energies. Tingnan natin, no? At maraming salamat muna for your support. Thank you for being here. Thank you for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. So, we have 8 of Pentacles clarifying the 6 of Cups. So, this is you being, tapos dito, sobra kang nagsisipag, sobra kang nagtsatsaga, sobra kang nag-e-effort. Ayan, thank you, Spirit. Nag-e-effort para na talagang makasama mo yung pamilya mo. So, siguro, kunyari, nagtatrabaho kayo abroad, no? Talagang nagsisipag at nagtsatsaga para makapag-ipon, para na makauwi ka, makabisita ka sa kanila, makabigay ka ng pera, makabili ka ng pasalubong, yung mga ganun ba, no? Or nagpapakitang gilas ka sa trabaho para ma-approve, no, yung holidays or yung bakasyon na maaring ina-apply mo para ikaw ay makauwi, para ikaw ay makapagbakasyon, no? So, pwedeng ganun ang ganap dyan. Dito naman sa money career, there is Chariot. So, meron kayong desisyon, no, na gagawin ngayon, which way you are heading. Diba? Which way you are heading? Anong gagawin mo? Baka merong opportunity dito for financial, opportunity. Baka meron dito mga offer ng trabaho, offer ng career, new career path, or baka may business opportunities, no? And maybe this is the time that you're going to make a decision, diba? Left or right? Alin dito? Yung option A ba or option B, which one I'm going to take, no? So, pwedeng may ganun. And travel, okay? Maaaring ang iba sa inyo is going to travel. Pwedeng kayo mismo magdadrive sa travel na to, or pwedeng by land yung travel na ito. And that could be related to your money career, no? And finances, baka may mga transactions kayo na gagawin, or baka nasa transport kayo, industry, no? Kaya kailangan na lagi kayong nagdadrive or nagda-travel. So, sa Hierophant naman, we have 4 of Cups. Ayan. So, meron dito kayong so siguro may issue talaga. Ang iba sa inyo, hindi naman ito para sa lahat. Baka may issue ka sa inyong person. Baka may issue ka sa inyong person at yun ang ihinihingi mo ng advice sa mga taong nilalapitan mo, spiritual counselor, spiritual guide, no? O kaya lumalapit ka sa pare, sa mga ganun ba. So, siguro, baka nabuburyo ka na, no, sa inyong relasyon, or baka naiinis ka na sa person mo kasi baka sobrang busy, wala nang time sa'yo, or
you're feeling siguro, you're feeling down sa ngayon. Kaya maaari na lumalapit ka sa someone dito, no, na pwedeng makapag-advise sa'yo or mahihingahan mo lang, no, ng inyong mga himutok, mga hinanakit, kumbaga. So, final message ni Pisces, we have gratitude. Universal love shines through the miracles of life all around you. So, napakaganda. Kasi nga naman, 'di ba? Kapag lagi tayo nagpapasalamat, kapag tayo nagpapasalamat sa kahit anuman na biyaya na binibigay or pinapadala sa atin ng universe, mas maraming binibigay sa atin ang universe. Marami siyang binibigay, pwedeng mas maraming blessings, mas maraming abundance, prosperity, or miraculous events, no, ang nag-unfold sa buhay natin. Kaya, wag na wag kayong makakalimot magpasalamat for anything, no, na binibigay sa atin ng Divine Universe. Kasi, regardless kung ano man ito, no, regardless kung maliit o malaki, konti man o maraming biyaya, or kung ano mga pangyayari, that's still a blessing. Kaya, dapat na ipagpasalamat. Okay? Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.